So, sa video na to, i-explain ko sa inyo yung mga bagay na ituturo ko ngayon. Papatungkol po sa mortality rate ng ating mga sisiw. So, hello guys, this is Kimboy Backyard and welcome to our channel. So, sa video na to, ulitin ko, i-explain ko sa inyo kung anong dapat yung gawin para maiwasan ang mortality rate ng inyong mga sisiw na sa ganon ay tuloy-tuloy ang inyong pagpapalaki ng kanyang sisiw. So, una dito, maiiwasan natin ang mortality rate, no? At pangalawa, mababalanse natin ang yung health condition nila na maiwasan, no? Yung mga sakit na mararanasan nila, yung mga sintomas na mapupunta sa kanila dahil sa pag hindi nyo alam, no? Paano magbo-brooding ng isang sisiw. So, ang ginamit ko pala, no, sa pag-brooding ng sisiw ay itong package na karton. So, itong package na karton is nakakatulong ito para nasa ganon ay masave natin yung mga sisiw natin, no. Tignan natin, no. So, yung mga sisiw. Ito pala yung mga sisiw. Yan, naka-stretch yaw. So, napaka-healthy ng mga sisiw natin. Lahat, no, napaka-healthy nila. Tinanggalan ko muna ng tubig kasi ipapakita ko sa inyo, lilinisan ko mamaya yung tubig para sa ganoon sila ay makainom ng fresh na tubig. So, ito guys, no, ang karton talaga ay sobrang nakakatulong, no. Kung wala kayong makita na ganito, gumawa kayo ng brooder, no. So, ang brooder, ipapakita ko yan pero soon pa yon kasi hindi ko pa natapos yung brooder ko. So, pangalawa, no, ano ang dapat nyo gawin pag nagbo-brooding kayo? So, syempre, maglalagay kayo ng ganito, no? So, hindi to, no? So, tawag dito is, beddings, no? Beddings. So, ang beddings na yan, nanggaling yan sa kahoy, no? Yung, ginabas, no? Anong tawag yan sa Tagalog? Basta, alam niyo na to kung ano to, okay? So, ganito, no? Yung mga nakukuha na galing sa chainsaw, guys, no? Kapag yung mga tao, no, nagpuputol ng kahoy. So, makukuha nyo ng mga ganyan, no? Hindi nyo kailangan ng, pwede nyo gamitan ng rice hull, no? Pwede nyo gamitan ng rice hull. At ito talaga ang pinaka-the best option, guys, na gagamitin nyo, no? So, ito, makikita nyo lang to sa paligid, no? Everyday, makikita nyo yan pag nandyan kayo sa bukid nag-alaga ng manok o kung meron kayo sa syudad, no? Pwede naman kayong humingi ng mga ganito dun sa, guys, sa nagpuputol ng mga kahoy, no? Kapag nasa syudad kayo. So, ganun lang, guys, no? Hindi na kailangan ng rice hull, no? Kasi rice hull paminsan din is magastos din yan, no? Kailangan yung bumili ng rice hull para sa mga sisiw nyo. So, ang suggest ko lang is ganito lang ang gagamitin nyo, no? Para iwas gastos na din, no? At budget din. Okay? Bakit ko kailangan ng ganito? So, rice hull, no, is nakakatulong yan, no? Upang maibsan yung lamig ng mga sisiw, no? At hindi basta-basta atakihin ng lamig o cold stress yung mga sisiw natin. So, dito tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo natin is kailangan natin na magpalit every 4 days, 3 to 4 days, no? Ng beddings nila para maiwasan ang mortality rate. Guys, yan yung gawain ko noon, no. Pag umabot ng 7 days, hindi pa rin ako nagche-change ng bedding sa mga sisiyo. Kaya ang nangyayari, no, kadalasan maraming mamamatay dahil malalanghap nila yung ipot nila. Kaya every 3 to 4 days, no, mag-change ka na ng beddings. Kaya ang beddings, guys, is napaka-importante yon sa sisiyo, no? Lalo na kapag nag-brooding ka, okay? So, yan lang, guys. So, continue tayo. So, hello guys. Andito na naman tayo sa ating incubator.
So, pag-uusapan na naman natin yung isa, no, sa mga idea natin na ginawa ngayon dito sa ating incubator. So, kung napapansin nyo, yung ganitong klase, no, ng incubator na ginawa natin is yung bulb is nasa baba. So, noon, yung ginamit ko na bulb is 25 watts. No? Ngayon, ang ginamit ko na is 10 watts. Bakit ba 10 watts ang ginamit ko pag ganito ang setup? So guys, pag ganito ang setup, walang patong dito, nakapatong dito na extra layer, no? Ng paglalagyan ng itlog is 10 watts lang ang gagamitin nyo. Bakit? Kasi una, hindi, pag once na 25 watts or 50 watts ang ilalagay mo, based on my observation, based on my experience is maraming namamatay dito sa ating itlog, no? Sa mga magiging sisiyo. Maraming mamamatay at maraming hindi mapipisa. No? So, ang mangyayari doon is sa sobrang init din, no? Mali yung tinuro nung iba na 25 watts yung ilalagay mo doon sa incubator kapag isa lang ang layer. Wag guys, wag 25 watts. Bakit? Kasi ang 25 watts kasi is sobrang napakainit na nun, no? Ang kailangan lang talaga pag ganito, isang layer lang and may isa kang fan is 10 watts lang. Ang 10 watts guys, sapat na yon para makapisa ng itlog, no? And also, hindi magastos sa kuryente yung ganon. Kasi 10 watts lang ang ginamit mo. Pero kapag dalawang layer na, no? Dalawang paglalagyan ng itlog, pwede ka nang gumamit ng 25 watts. Pero, pwede naman din na 10 watts kasi una sa lahat, mainit naman, no? At styro din ang ginagamit natin, no? Pag styro, ang pinag-usapan is mabilis lang iinit yung incubator natin. Unlike sa plywood, no? So yung plywood is need talaga ng 25 watts para iinit yung incubator. Pero kung may nilagay doon na foam doon sa loob. Okay? So ako din hindi pa ako nag-experience but that is based on my observation, guys, no? Kaya yung mga ganito pag once nag-i-incubate ka ng itlog, wag ka lang gumamit ng 25 watts para iwas din yung pagkamatay ng mga sisiw. Kasi noon guys, yung 30 eggs ko, imbes na mabuhay yung 25 eggs ko, no, ang natira lang sa akin is 15 eggs na lang. So, sobrang maraming namamatay guys, no, nasisiw. Kadahilanan yun sa sobrang init ng itlog. Sobrang init ng incubator sa loob. No, hindi natin mapapansin na sobrang init na pala at ang kadahilanan nun is yung bulb. So, guys, pabalik-balik ko yung sasabihin sa inyo na ito, yung humidity is napaka-importante talaga. No, itong klase ng ganito, no, humidity checker. Huwag ka na kayong bumili ng mga sobrang mamahaling humidity checker. Ganito lang guys, bilhin nyo, no? Ganito lang, sapat na para mag-check yan ng temperature. So, ito, ganitong is laking tulong to sa akin kasi dahil dito is marami na akong napapisang sisiw, no? And super sensitive din siya. Kaya sobrang nakakatulong siya sa akin para kontrolin yung temperature na nasa loob ng ating incubator. Okay? So, yan lang guys, no? Ang ulitin ko, anong dapat yung gamitin na bulb o incandescent bulb para sa inyong incubator pag isa lang yung setup is 10 watts lang guys, no? Huwag na kayong gumamit ng sobrang malaking watts. Yung may nagsabi na the more na mataas daw yung watts is the more na mas maganda din yon.
Well, para sa akin guys, hindi talaga. Kasi una sa lahat, yung pag sobrang mataas na din ng, ng watts, ang mangyayari doon is kadalasan maraming hindi mapipisa, no? Maraming mamamatay na sisiw. At sa thermostat naman, no, pwede naman nating ma-adjust yan. Kasi ang thermostat kasi is temperature controller. Which is, yung temperature controller is pwede natin yang ma-adjust, no? No? Makikita nyo yan, paano mag-adjust ng temperature and yun, diba? So, sa 10 watts guys, is napaka-safe yan para sa ating mga itlog, no? Nung last 19 days lang, nakapisa na ako. 10 watts lang ang ginamit ko, kaya sobrang nakakatulong ang 10 watts kontra sa 25 watts. Ang 25 watts, sobrang mainit yan pag isang layer lang, okay? Pag styro ang ginamit mo, okay? So, yan lang guys. And, abangan nyo ako sa susunod na video. Papakita ko sa inyo yung full set ng ating brooder, chick brooder. Kasi hindi ko pa na-transfer dun sa ating bagong kulungan ng CCO. Okay? Hanggang sa muli, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. Okay, thank you so much guys for watching. Thank you.